Ika-6 na kabanata. Ang turo tungkol sa pagbibigay. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang turo tungkol sa pananalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto, at saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang turo tungkol sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo maliban sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang ilaw ng katawan. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay,
siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw.